Naalimpungatan ako nang may magbukas ng ilaw ng kwarto namin mag-asawa. Bumangon ako kahit na nakapikit. Medyo masakit ang ulo ko dahil sa pag-inom kagabi. Kasama ko si Lance kagabi dahil broken-hearted ito ayon sa kwento niya. Nag-aya siya na uminom kami dito sa bahay. Pumayag ako kahit na hindi ko naman hilig ang maglasing. Lalo na't may problema din akong dinadala kaya agad ako napapayag. Bigla akong nalasing na isang beses pa lang ako nag-shot. Hindi ko na malayan na nakatulog ako. Napatingin ako sa pinto. Nalaki ang mata ko nang makitang nandoon ang asawa kong si Brian. Napako ang tingin ko sa katawan ng lalaking katabi ko sa kama. Tumayo ako at mabilis na lumapit kay Brian. Napaatras pa siya at nanlilisik ang mata sa akin. Bumangon si Lance nang makita niyang asawa ko. "Brian, let me explain." Ani ko, kahit kinakabahan ay ginawa kong mahinahon ang boses ko. Malamig ang tingin na ipinupukol nito sa akin. Nasasaktan ako sa kaalamang ganito sa akin si Brian. "May nangyari ba sa inyo?" Tanong niya. Mabilis akong umiling bilang sagot. "Hindi, wala nangyari." Lance cut me off. "Don't listen to her. Aminin mo na sa kanya, Stacey, na may nangyari sa atin. How you shout my name? Shut up!" Sigaw ko sa kanya. Paano niyang nagagawang sabihin ito mismo sa harap ng asawa ko? Alam ko sa sarili ko na walang nangyari sa amin. Humakbang akong palapit kay Brian at agad siyang nahawakan pero ipinigsin niya ang kamay ko at malakas akong itinulak. Ang namumuong luha sa mga mata ko kanina ay kumuwala na. "Brian, huwag kang maniniwala sa kanya. Mahal na mahal kita at hindi ko magagawang saktan ka." Napailing si Brian at bahagyang natawa. Patuloy sa pag-agos ang luha sa mga mata ko. "Akala ko iba ka. Pero sa nakikita ko ngayon at sa sinasabi ng lalaki mo, tingin mo paniniwalaan pa kita?" "Hindi." Gumapang akong palapit kay Brian at yumakap sa binti niya. "Brian, please. Sakan ka maniwala. Ako nagsasabi ng totoo. Walang nangyari sa amin." Umiiyak na saad ko. Tinatanggal niya ang mga kamay ko sa binti niya hanggang sa nagawa nga niya. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Lumapit ako kay Lance at sinampal siya. "How dare you!" Nalilisik na saad ko. "Buuin mo sinabi mo. Alam mo na walang nangyari sa atin." Galit na ani ko sa kanya. Tumingin si Lance kay Brian hanggang sa tila ako nawala ng hininga dahil sa huling sinabi ni Lance. "Believe it or not, may nangyari sa amin ni Stacey. Ayaw niyang sabihin sa iyo ang tinatago namin relasyon dahil habol niya ang yaman mo." Hindi makapaniwalang tumingin sa gawi ko si Brian. Mapait itong napangiti at umalis sa kwarto. Nalalambot ang tuhod na napaupo ako sa sahig. Lumabas din ang kwarto si Lance. Nablangkong isip ko. Hinayaan kong dumaloy ang masaganang luha sa mata ko. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Ano ba nagawa ko para maranasan ang sakit na ito? Hinantay kong bumalik si Brian hanggang sa maghapon. Nagsimula na akong kabahan nang hindi pa din siya bumabalik ng pagdating ng gabi. Hindi ko na mapigilan ang maluha. Ngayon pa lang nasasaktan na ako kapag naiisip ko na baka iiwan ako ni Brian. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal kong asawa ko. Naisip ko na tawagan ng mga kaibigan niya pero ang isang sagot nila sa akin ay hindi nila ito kasama. Biglang may nag-doorbell kaya agad akong pumunta sa labas. Nagmamadaling binuksan ko ang gate sa pagkakalang si Brian iyon pero nagkamali ako. Nasa harapan ko ang kaibigan ni ate na si Elise. Nakangiti siya sa akin at may iniabot na envelope. Nadigas ako sa kinatatayuan at nanginginig ang kamay na kinuha mula sa kanya ang envelope. Nagsimula ng tumulo ang luha ko nang makita ang nasa loob na hawak ko. Mga litrato ng asawa ko na nakikipagtalik sa ibang babae. Napatingin ako kay Elise nang may panunuyang tingin mula sa akin. "Stay away from Brian, because from now on, he's mine." Yun ang huling sinabi niya bago ko iwang mag-isa. Napatakip ako sa bibig at hindi na napigilang mapahagulhol. Ilang minutang itinagal ko sa labas bago ko naisipang pumasok na sa loob. Nahiga ako sa sofa at nakatingin sa kawalan. Napapikit ako at tuluyan ng nilamon ng dilim. Nagising ako nang may biglang may padabog na nagsara ng pinto.
Bumangon ako at nakita si Brian na matalim ang tingin sa akin. Nag-ulap muli ang aking paningin. Mabilis akong lumapit sa kanya pero hindi ko inaasahan ang pananakit niya sa akin. Ang hapdi ng pisngi ko. Tahimik lang ako lumuluha. Nasa sahig ako at pilit na itinatayo ang sarili. Mapait akong ngumiti at lumapit sa kanya. Hinawi niya ang kamay ko, nangakma ko siyang hahawakan. Nasasaktan ako dahil sa trato niya sa akin pero titiisin ko. Brian, makinig ka naman sa akin. Saan ka maniwala? Wala akong ginagawang masama. Sa tingin mo ba magagawa kong saktan ka? Hindi ko magagawang pagtaksilan ka dahil ikaw lang ang mahal ko. Lumuluhang saad ko. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Yung lalaki mo mismo nagsabi na matagal nang may relasyon kayo. Sa tingin mo rin ba, paniniwalaan pa kita? Mariin akong napapikit. Akong nagsasabi sa iyo, Brian. Wala kaming relasyon. Peke itong natawa. Sinira mo ang tiwala ko sa iyo, Stacy. Mabuti pa na maghiwalay na tayo. Nalalambot ang tuhod ko at anytime pwede akong bumagsak sa sahig. Patuloy sa pagbuhos ang luha ko. Napakuyom ako ng kamao. Gusto kong ipakita sa kanya ang litrato ng mga kababuyan niya. Gusto kong ipangalandakan sa pagmumukha niya na siya ang nagloko at hindi ako. Hindi ko napansin ang pag-alis niya sa harap ko. Narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto. Hirap na ako sa paghinga. Hanggang kailan ko ba mararanasan ang sakit na ito? Ayoko sukuan. Si Brian. Mahal ko siya at siya lang ang lalaki mamahalin ko. Napatingin ako sa hita ko nang may makita akong dugo. Nagsimula na ako mataranta nang biglang manakit ang puson ko. Brian! Brian, tulungan mo ako! Walang bumalik na Brian. Nanlalabong aking paningin hanggang sa lamunin na ako ng dilim. Pumasok ako sa loob ng kwarto ng aking ina. Nakita ko nakatingin lang ito sa malayo habang ang nurse niya ay inaayos ang mga gamot na bagong bili. Pinalabas ko muna ang nurse. Tumabi ako ng upo kay Mama sa gilid ng bed. Nanatili akong nakatingin sa malayo habang walang imik. Ma, huwag kang mag-alala. Malapit na natin makita ang kapatid ko. Mahinang saad ko. Mama, sana'y bumalik ka na sa dati. Kapag nalaman ng kapatid ko na nagkakaganito ka, magagalit yun sa'yo. Nawala ang kapatid ko nang tumuntong siya ng 5 taon. Naiinis ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mawala ang kapatid ko. Kakambal ko siya, pero nang mawala siya sa pamilya namin ay nawala na ng sigla ang buhay ko. Siya lang ang tanging nagpapasaya sa akin. Mahal na mahal siya ng pamilya namin pero sa kasamaang palad, kinuha siya ng yaya namin at ibinenta. Katulad ng sabi nito sa amin nang mahuli siya ng pulis. Until now, wala pa ring lead kung nasaan na ang kapatid ko. Sobra kami nag-aalala sa kanya. Namimiss ko na ang kakambal ko. Pumasok sa loob ang nurse at sinabing kailangan niya ng patulugin si Mommy. Nagpakawala ako ng buntong hininga bago hinugot ang phone ko sa bulusan na suot ko. Sir, good news. Nahanap na namin ang kapatid mo. Bungad ng private investigator ni Dad. Nabuhayan ang loob ko nang dahil sa sinabi niya. Where is she? Lakad takbo ang ginawa ko. Nakalabas na ako ng bahay at nagpunta sa garahe kung saan ang kotse ko. Sinabi niya sa akin ang nalaman niya. Hindi na ako makapaghintay na makasama ang kakambal ko. Ang matagal na naming hinahanap na kapatid ko. Malapit na namin makasama. Hindi ko kayang imulat ang mga mata. Nagtutulog-tulugan ako. Hindi ko kayang bumangon at harapin ang mga problema. Naramdaman ko mahinang pagtapik sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang bumangon. Nakangiting mukha ng nurse ang nabungaran ko. Ngumiti ako ng pilit. Pasensya na po, ma'am. Kailangan ko makausap na doktora. Anya, tumingin ako sa tabi niya. Seryosong nakatingin sa akin ng doktora. Nakikita ko sa mga mata niya ang awa. Nakunan ka, Mrs. Tumango ako at mahinang natawa. Para akong baliw. Yung tipong halos tawanan ko na lang itong sakit na daladala ko. Wala na ang ipinagbubuntis ko. Gusto kong sumigaw at magwala pero pagod na ang buong katawan at isip ko sa dami ng nangyari sa akin.
Saglit kaming nakapag-usap ng doktora at pinayagan ako nitong makauwi na dahil sa pakiusap ko. Akala ko binalikan ako ng asawa ko. Kung sana bumalik siya, sana nailigtas pa ang baby ko. Tanging sarili ko lang ang nagdala dito sa ospital para lang mailigtas ang batang dinadala ko. Wala sa sariling naglakad ako hanggang sa makarating ako sa bahay namin mag-asawa. Naabutan kong marami nagkalat na damit sa sala. Hindi na ako nagulat nang makitang may babaeng nakapatong sa asawa ko at pareho silang walang saplot. Pumunta ako sa kitchen at doon inumpisahan ang pagluluto ng agahan. Nang matapos ako sa pagluluto, umalis na ako sa kitchen. Naabutan ko pa si Brian na masama ang tingin sa akin. Nang akmang tatalikuran ko siya, agad niyang hinaklit ang braso ko. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Mahigpit niya akong sinakal. Nanlilisik ang mga mata niya. Naluha ako habang pilit na tinatanggal ang kamay niya na nasa leeg ko. Nahihirapan na akong huminga ng maayos. Ito na ata ang katapusan ko. Unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko. Bago pa ako tuluyang mawala ng hininga, binitawan din niya ako. Bumagsak ako sa sahig at habol ang paghinga. Tumingala ako para matitigan si Brian. May gana ka ba talagang bumalik dito pagkatapos mo makipagkita sa kabit mo? Sigaw niya sa akin. Kahit na nangihinay, pinilit kong ibangon ang sarili. Wala akong lakas para harapin siya. Gusto kong ipahinga ang sarili dahil na rin sa nakunan ako. Hinang-hina ako. Pagod na ang isip ko. Humakbang ako hanggang sa makalakad ako. Pinupunasan ko ang luha. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Brian sa akin. Hindi ko na siya nilangon pa. Umakyat ako sa ikalawang palapag nitong bahay namin. Nang makarating ako, nakita ko sa paanan ng hagdan na nakikipaghalikan ng asawa ko sa babaeng dala niya. Iniiwas ko ang paningin sa kanila. Pinuntahan ko ang kwarto namin at kinuha ang maleta ko. Ayoko mang iwan si Brian pero kailangan kong ayusin ang sarili. Galit sa akin ang asawa ko. Hindi siya naniniwala sa akin kahit ano pa ang sabihin ko. Gusto kong lumayo. Gusto kong takasan ang problema kahit ngayon lang. Masyado pa ako mahina para muling harapin ang galit ng asawa ko. Hindi ko na alam kung paano ko mapapaniwala ang asawa ko. Pareho lang kaming biktima pero napapagod din akong ipaintindi sa kanya ang lahat. Masyado sarado ang isip ng asawa ko para pakinggan ako. Narinig ko ang pag-andar ng makina ng sakyan niya. Mabilis akong kumuha ng mga gamit ko at inayos. Siguradong umalis si Brian. Ito na ang tamang oras para umalis. Wala akong nakitang Brian sa buong bahay kahit sa labas ng bahay. Pumara ako ng taxi at sinabi ang pupuntahan ko. Napasilip ako sa bintana at tinanaw ang bahay namin. Pinahid ko ang luhan lumandas sa mata ko. Babalik ako at sa pagbabalik ko, sana'y magkaayos na kami ni Brian. Bumaba ako sa park kung saan ako nakita ng mga sisters na siyang kumupkup sa akin. Lumaki ako sa orphanage kasama kong lumaki ang kaibigan kong si Helen. Wala akong matandaan sa nakaraan ko. 3 taon lang ako nang mawalay sa pamilya ko. Lagi akong pumupunta dito sa tuwing nalulungkot ako. May mga paang huminto sa harap ko. Inangat ko ang mukha ko nang makita ang taong iyon. Napanganga ako sa nakita. Matangkad na lalaki, matangos ang ilong, mapula ang labi. Ngumiti siya at inilahad ang kamay sa akin. Hold my hand. Ako na bahala sa'yo. Tatanggalin ko ang lungkot sa maganda mong mukha. Anya na nakangiti. Wala sa sariling inabot ko ang kamay niya. Hinila niya akong patayo. Who are you? I asked him. I'm your savior. Kumunot ang noo ko. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Naiinis na ani ko. He let out a soft chuckle. He reminds me of someone. I'm George, Samantha. May gusto kong ialok sa'yo. Ano? Napataas ang isang kilay ko. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang kalimutan ng taong nanakit sa'yo. Anya, natawa ko sa sinabi niya. Imposible kasi na makakalimutan ko na lang ang taong nanakit at sobra kong minahal. Hindi kita lubos na kilala so paano ko sasama sa'yo? Paano kung masamang tao ka pala? Siya naman ang natawa. Mukha ba akong masamang tao? Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Sumama ka lang sa akin. Susiguraduhin ko magiging maayos ang buhay mo habang kasama mo ako. Tumango ako at ngumiti sa kanya.
Walang masamang maniwala sa kanya. Tsaka mukha naman siyang sincere sa sinasabi niya. Ngayon pa lang kami nagkita at magaan agad ang loob ko sa kanya. Yung feeling ko, safe ako pag siya ang kasama ko. Ang weird ng ganitong pakiramdam pero may part sa akin na gustong paniwalaan ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Sige, sasama ko sa'yo. Sa isang kondisyon. Ano? Tell me. Huminga ako ng malalim. Maninirahan ako kasama mo hanggang 1 year. Pagkatapos na ibabalik ako sa asawa ko. Kumunot ang noo niya. Bakit ka pa babalik sa taong nanakit sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Dahil mahal ko siya. Gusto kong maghihilom ang sugat sa puso namin dalawa bago kami muling magsama. Hindi makapaniwalang tumitig siya sa akin. Hindi kita maintindihan. Umiiyak ka sa taong sinaktan ka pero nagawa mo pa din siyang mahalin. Mahal ko siya kahit ano pa mangyari. Tatanggapin ko lahat ng pagkakamali niya basta mahalin niya lang ulit ako. Ngumisi siya at umiling. Paano kung sa pagbabalik mo ay mahal na siyang iba? Anong gagawin mo? Tumingin ako sa kalangitan. Pinagpapawisan ako dahil sa sobrang init. Gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa akin. Kahit na may iba na siyang mahal. Mananatili pa din sa kanya. Ang puso ko dahil yun ay pinangako ko na maikasal ako sa kanya. Sagot ko. Hindi na ako magmamahal pa ng iba. Dagdag ko pa. Nakita ko ang isang babaeng nakatulala sa bench dito sa park. Sa katunayan nga wala akong balak na lapitan siya. Pero may nagsabi sa isip ko na puntahan siya. Alam ko malungkot siya. I don't want to see her crying. Minabuti kong alukin siya na magstay sa akin dahil mukhang lumaya siya sa kanila. May malata kasi na nasa gilid niya. At sa tingin ko wala siyang tutuluyan. Ito ang unang pagkakataon na may inalok akong babae na makakasama ko sa bahay. Kahit hindi ko alam ang buong buhay niya, alam kong kailangan niya ng taong iintindi sa kanya. Nang makita ko siya kanina, nabuo sa isip ko na gusto ko siyang tulungan. Na kailangan niya ng taong magpapahalaga sa kanya. Let's go. Hinihintay na ako ng daddy ko. Ani ko, ako na ang nagdala ng malata niya. Umalis na kami sa park at dinala siya sa bahay ng parents ko. Bala kong dalhin ang babae sa ibang bansa para makasimula ulit ng panibagong buhay. Pinagbabasag ko ang lahat ng mahawakan ko. Nagdidilim ang paningin ko. Pagkarating ko sa bahay, walang Stacy ang nadatnan ko. Nakaramdam ako ng takot na baka sumama siya sa lalaki niya. Tama nga ang hinala ko. Walang kahit isang damit niya ang nasa closet namin. Nakabukas pa iyon ang madatnan ko. Ilang beses kong tinawagan sa Stacy pero hindi nito sinasagot ang tawag ko. Nanghihinang naupo ko sa gilid ng kama. Nagsiunahan bumagsak ang luha sa mata ko. Paano ko nagawang lukuhin na Stacy? Akala ko pa naman iba siya. Minahal ko si Stacy pero nagawa pa din niya ako ipagpalit sa iba. Ibinigay ko lahat sa kanya pero ito lang ang isinukli niya sa akin. Sa sobrang sakit ng ginawa niya, nakuha kong gantihan siya at makipagsiping sa ibang babae. Tinungga ko ang hawak na alak. Magpapakalango ako sa alak hanggang sa hindi ko na maramdaman ang sakit. Kinaumagahan nagising ako may katabi na. Sinapo ko ang ulo dahil sa pagkirot noon. Napangiti ako habang nakatingin sa hubad na likod ng asawa ko. Baka umuwi siya kagabi at nauwi kami sa ganito. Gumalaw siya at nagpalit ng pwesto. Ngayon ay nakaharap na siya sa akin. Nagulat ako nang hindi ang asawa ko ang kasama ko sa kama. Si Elise, ang best friend ng kapatid ng asawa ko. Nagmulat ng mata ang babae at matamis akong nginitian. What the hell? Anong ginawa ko? Iha, kumain ka na muna. Inilapag ng misis sa monta ang food tray sa bedside table. Ngumiti ako ng pilit at bumangon sa kama. Inayos ko ang pagkakaupo. Inilagay niya sa harap ko ang pagkain. Magana akong kumain habang nakatingin sa akin si Mrs. Amonte. Napakabait niyang tao. Sila ng pamilya niya. Tinanggap nila agad ako kahit na hindi nila ako lubos na kilala. Nang una ko makita si Tita Jamila, nakatulala lang siya. Wala sa sarili at tila walang pakialam sa paligid niya. Nasabi sa akin ni George na may dinaramdamang ina niya kaya ganoon. Nang mapatingin siya sa akin, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Magmula ng araw na iyon, lagi niya na akong kinakausap o kaya pinagsisilbihan na hindi ko magawang tanggihan.
Sobrang bait niya sa akin. Nakikita ko sa kanya ang mommy ko. Namimiss ko na sila. Kung pwede nga lang bisitahin ko sila pero alam ko namang malalaman nila ang nangyari sa akin. Ayoko maging masama ang tingin nila sa asawa ko. Umpisa pa lang binalaan na ako ni mom na huwag maniwala kay Brian dahil baka saktan lang ako ng lalaki. Hindi ko sununod ang gusto ni mommy. Sobra ko nahihiya kay mommy kapag nalaman niya ang nangyari sa akin. Titiisin ko muna ang pagkamis sa kanila para makalimot muna ako sandali. Nang matapos akong kumain, inilapag ko sa bedside table ang ginamit ko. Ngumiti ako kay Tita Jamila. Hinaplos niya ang pisngi ko. Naluluhang nakatitig siya sa akin. Nakikita ko sa iyong anak ko. Anya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto na tinutuluyan ko. Hinihingal na George ang pumasok. Iwinagayway niya ang hawak. Gulat na napatitig ako sa kanya. Ready na passport mo? Pwede tayong umalis. Yumuko ako. Gusto kong maiyak. Parang gusto kong bumalik sa piling ng asawa ko para makasama pa siya. Alam kong kulang ang taon na pinagsamahan namin para maikubli ko ang pagkami sa kanya. Bakit kasi sa akin pa nangyari ito? Tumango ako kay George. Matama na nakatitig sa akin ang lalaki. Tila sinusuri ang itsura ko. Ma'am, what are you doing here? Tanong niya sa ina niya. Ngumiti lang ang ginang sa kanya. Nalaman ko kasi na hindi pa kumakain ng lunch sa Stacy kaya dinalan ko. Sagot niya sa tanong ng anak. Okay ka na ba, Mom? Naguguluhang nagpapalit-palit ako ng tingin sa kanila. Natawa ng bahagya si tita. Oo naman, anak. Tumayo ang ginang at niyakap ang anak. Salamat sa walang sawang pag-aalaga sa akin, anak. Mahal na mahal kita. Parang may humaplo sa puso ko dahil sa nasaksihan. Masaya akong makita ang ganitong bagay. Hindi ko maiwasang hindi alalahanin ang tumayong ina sa akin. Umalis na si tita kaya kami na lamang na George ang natira. Alam kong hindi ka pa handa. Sabihin mo lang, Stacy, kung ayaw mo. Pwede ka naman bumalik sa asawa mo kahit anumang oras mo gustuhin. Ang akin lang sana, mahalin mo muna ang sarili mo bago mo ibigay iyo ng buong buo sa asawa mong nanakit sa'yo. Naluluhan tumitig ako sa kanya. Hindi magbabago ang isip ko, George. Sasama ko sa'yo. That's good to hear. Ayusin mo ng gamit mo. Mamaya 3:00 ang alis natin. Umalis na siya sa kwarto ko pero bago pinigilan ko siya. Pwede bang dumaan muna tayo sa bahay ng asawa ko bago tayo pumunta ng airport? Tanong ko. Marahan siyang tumango at tuluyan ng umalis. Miss na miss ko na si Brian. Babalik ako para sa kanya at sana sa pagbabalik ko, nakalimutan niya na nangyari. Biktima lang ako dito. Ang sakit lang na hindi ako kayang paniwalaan ng asawa ko. Tama ba itong desisyon ko? Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, isa-isa ko iyong inilabas sa kwarto. Hindi lang kami ni Brian ang aalis ng bansa. Kasama namin ang magulang niya. Nauna nang umalis sa mansyon ng magulang ni Brian at kami na lang ang naiwan. Hinintay ko sa kotse si Brian. Nakakunot ang noo nito na lumabas sa mansyon. Pumasok na kami sa loob ng kotse. Wala ka bang naiwan? Tanong niya. Tumango ako sa tanong niya. Umalis na kami sa mansyon. Katulad ng hiling ko, dumaan nga kami sa bahay namin ni Brian. Nagulat ako na makitang nasa labas lang ng bahay si Brian. Nakangiti ito sa kaharap na babae. Nawala ang pagkakangiti ko dahil sa nasaksihan. Hinalikan ni Brian si Elise sa labi at pinagbuksan pa ito ng pinto ng sakyan. Hindi ko na malayang naglandas na ang luhas sa mata ko. Hindi na ba ako mahal ni Brian? Ang sakit. Sobrang sakit na halos hindi ko na ata kaya. Bakit parang wala lang sa kanya ang pagkawala ko? Nagawa pa nitong maging masaya sa iba. Umalis na tayo. Malamig na ani ko. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Dapat hindi na tayo pumunta pa dito. Muli ako sumulyap sa bahay namin. Dumaan ang kotse nila sa amin. Nakangiti ang asawa ko kay Elise. Nakita ko pa iyon bago sila umalis ng tuluyan. Inabutan ako ng panyo ni George. Seryoso itong nakatingin sa akin. Kinuha ko ang panyo at pinunasan ng luha sa mukha ko. Hindi dapat ako nasasaktan. Alam kong ginagawa lang iyon ni Brian dahil sinaktan ko siya. Sa pagbabalik ko, kukunin ko ang nararapat na sa akin. Wala akong pakialam kung marami siyang babae. Ang mahalaga sa akin, bumalik ang lalaking mahal ko.
Handa akong tanggapin siya sa buhay ko dahil mahal ko siya. Sobrang katangahan man sa iba pero ito ako. Mahal ko si Brian at walang makapagpapabago noon. Ang hirap bitawan ang lalaking minahal mo ng lubos. Humarap kami sa altar at nangako sa isa't isa na kahit anong mangyari kami pa rin at walang dapat na makakasira sa amin. Alam kong pagsubok lang ito sa amin ni Lord. Walang mag-asawang hindi dumaan sa mga problema. Ang tanging hiling ko lang ay sana dumating ang araw na magkasama kami ulit ni Brian. After 1 year, bumukas ang pinto ng office ko. Umangat ako ng tingin at nginitian ang girlfriend kong si Elise. Mapang-akit itong naglakad palapit sa akin. Naupo siya sa hita ko at hinalikan ako sa labi. "I miss you," she said, my hands roaming her body. "I miss you too, babe." Inilalayan ko siyang patayo at dinala sa private room ko dito sa office. Every time na pumupunta siya dito, lagi kaming nauuwi sa mainit na tagpo. Umalis ako sa pagkakaibabaw sa kanya at naupo sa kama. Agad naman itong yumakap sa likuran ko. "Ryan, kailan mo babalak hiwalayan si Stacy?" Automatic na tumingin ako sa kanya pagkarinig ng babaeng sumira sa buhay ko. "Bakit mo pa ulit-ulit mong tinatanong sa akin ang bagay na ito, Elise? Hindi ka pa ba kontento kung ano meron tayo?" May pagkahalong inis na ani ko. Agad siyang humiwalay sa akin. "Don't tell me mahal mo pa rin ang babaeng yun. Baka nakakalimutan mo, Brian. Niloko ka niya at pinagpalit sa lalaki niya." Napataas ng boss dito. Huminga ako ng malalim at mahinahon na nagsalita. "Hindi ko na siya mahal, Elise. Ang akin lang, paano ako makikipaghiwalay sa kanya gayong hindi ko alam kung nasan siya?" Umarko pataas ang isang kilay nito. "Ayoko nang itago ang relasyon natin, Brian. I want to be Mrs. Montalvo. Do anything. Hanapin mo siya kung kinakailangan." Muli ako napabuntong hininga. "Fine, kung iyon ang gusto mo." Pagsuko ko. Ang lukot na itsura nito ay napalitan ng saya. Niyakap niya ako na mahigpit at hinalikan sa labi. "I love you so much, Brian," she said. "I love you too, Elise." I reply. Ang totoo, parang wala lang sa akin ang pagsagot ng I love you kay Elise. Hindi ko maramdaman ang totoong pagmamahal kay Elise. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa 1 taon hindi niya ako iniwan. Lagi siyang nandyan para sa akin pagkatapos akong iwan na Stacy. Kahit na ganoon, hindi ko makuhang maging masaya. Halos pilit na lang ang lahat. Hindi ko maramdaman ang saya na nararanasan ko noon kay Stacy. Naging iba na ang lahat sa akin. "Where are you?" Napatitig ako sa dati naming bahay ni Brian. Sinagot ko ang tanong ni George. "Nasa bahay ako ng asawa ko." Masayang sagot ko. "Sigurado ka na ba talaga dito, Stacy?" Tumango ako kahit hindi niya nakikita. "Yes, George. Oras na para harapin ang asawa ko. Tama na 1 taon para makapag-isip siya ng tama. Haharapin ko to na mag-isa." Narinig ko ang pagkawala ng buntong hininga niya. "Okay, basta kapag may problema tawagan mo ko." Napangiti ako. "Thank you for everything, George. Bye." Ibinaba ko na ang tawag. Tumitig ako sa bahay namin ng asawa ko. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Kakarating lang namin. Hindi ako sumama kay George at agad na tinungo na ang daan papunta sa bahay ng asawa ko. Sa wakas, makikita ko na ang asawa ko. Sana naman, magiging okay na kami. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nagulat ako nang walang tao sa loob. Baka nasa office pa siya. Inilapag ko sa sala ang mga dala ko. Tinignan ko ang oras. Malapit na mag-alas 5 ng hapon. Pumunta ako ng kitchen at hinanda ang lulutuin ko. Masayang nagluto ako para sa dinner namin ni Brian. Excited na ako makita siya. Nang matapos ko na ang lahat, saktong may narinig ako na kotse. Sumilip ako sa bintana at nakitang kotse iyon ng asawa ko. Bumaba siya sa sasakyan at naglakad na papasok. Bumukas ang pinto. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita ko. Ngumiti ako sa kanya at agad siyang niyakap. Hindi ko mapigilang maglandas sa luha sa mata ko. Sobrang miss na miss ko na ang asawa ko. "Brian." Itinulak niya ako dahilan para mapaupo ko sa lapag. Matalim ang tingin nito sa akin. "Ang kapal naman ng mukha mong humarap pa sa akin. Anong ginagawa mo dito?" Galit na anya.
Kahit na sobra ako nasaktan, tumayo ako para harapin siya. Brian, nandito na ako. Nandito ako dahil asawa mo ko. Napahawak ko sa pisngi ko dahil sa pagsampal sa akin ni Brian. Biglang bumuhos ang luha ko. Nagpakawala siya ng malakas at ng uuyam na tawa. Asawa? Matagal na tayong hiwalay, Stacy. Simula na lukuhin mo ko. Akala ko sa pagbabalik ko, magiging okay na kami. Pero bakit ganito? Ako pa rin ba ang masama sa paningin niya?